Ngayon ay ating ibida ang kwento ng babaeng ibinenta ng asawa. Magandang-maganda ang mood ni Alex sa buong araw ng kanyang trabaho. Matagal na siyang hindi nakaramdam ng tulad ng ganito. Pakiramdam na nagbigay sa kanya ng lubos na kasiyahan at inspirasyon. Ang dahilan ng lahat ng ito ay sa katotohanang makukuha ni Alex ang isang napakalaking kasunduan sa pagsapit ng gabi sa araw na iyon. Ito ay ang makuha ang isang marangyang mansyon. Maya't maya ay sumusulyap si Alex sa kanyang relo. Para sa kanya ay tila humihinto at sobrang bagal ng takbo ng oras. Sa wakas, natapos na ang araw ng trabaho. Nagmadali si Alex upang pumunta sa may-ari ng ari-ari ang nais niyang makuha. Matutuwa ng husto si Mr. Alex dahil napakarangya ng bahay at napakababa ng presyo. Bulong ng lalaki sa sarili habang inaasahan ang napakagandang kasunduan. Hawak ng may-ari ng bahay na si Henry ang mga dokumento para sa pagbenta ng bahay. Hinihintay na lamang niya si Alex sa balkonahe. Sa wakas, nag-aalala na ako, sabi ni Henry habang inaabot ang kanyang kamay sa bumibili ng bahay. Pasensya na, may kinailangan akong gawin sa trabaho. Alam mo sa mga oras na to, hindi ko maiwasang mag-alala sa isang bagay. Bakit 3 beses na mas mababa ang presyo nitong bahay kaysa sa presyo sa merkado? Tanong ni Alex matapos kamayan si Henry at tila nagulat naman ang may-ari ng bahay. Sasagutin ko ang tanong mo. Wala itong sikreto. Nagdesisyon akong lumipat na ng ibang syudad kaya hindi ko na kailangan ang bahay na to. Gusto ko itong ibenta sa lalong madaling panahon. Pero kung hindi ka gusto, siguro maghahanap na lamang ako ng ibang bibili. Samantala, ayaw ni Alex na mawala ang bahay. Kaya naman masaya siyang pumayag sa kasunduan. Dahil walang kahinahinala sa mga dokumentong ibinigay ni Henry para sa bahay, hindi na nagdalawang isip pa si Alex na permahan ang mga ito. Nang sumunod na araw, ibinigay na ni Alex ang pera sa may-ari ng mansyon. At matapos noon ay itinuring niyang tapos na ang kanilang kasunduan. Upang ipagdiwang ang isang mahalagang pangyayari, pumunta si Alex sa supermarket. Kung saan bumili siya ng isang bote ng mamahaling wine, isang kahon ng tsokolate at kung ano-ano pa na paborito ng kanyang pinakamamahal na kasintahan. Pagpasok ni Alex sa bahay, namangha siya sa malaking sala at sa isang malaking chandelier sa itaas nito. Sa wakas, mayroon na akong sariling bahay. 35 taon na ako at natutulog pa rin sa mga mumurahing hotel. Ngayon, pwede na akong mag-isip tungkol sa pagkakaroon ng mga anak. Ayos lang kung ayaw ni Sandra maging ina. Pero kapag nakita niya ang bahay na to, sigurado ako na magbabago ang isip niya. Bulong ni Alex sa sarili habang tinitingnan ang bawat kwarto. Habang tumatagal siya sa bahay ay lalo niya itong nagugustuhan. Nakarating na siya sa 2nd palapag, kung saan kamakailan lamang ay isinagawa ang mga renovation tulad ng sa unang palapag. Habang dumadaan siya sa isang bahagyang nakabukas na kwarto, biglang narinig ni Alex ang isang pigil na ungol. Napatigil siya sa gulat at pagkatapos ay maingat siyang sumilip sa loob. Halos himatayin siya sa kanyang nakita. Isang payat na payat at maputlang babae ang nakahiga sa sahig ng kwarto. Nakasuot ito ng pangtulog na nagbibigay impresyon na ibig sabihin ay naninirahan ito sa bahay mismo. Wow! Talagang sorpresa ito. Ano pa kayang iba pang sikreto na nakatago sa mga dingding ng mansyong ito? Ngayon ay alam ko na kung bakit mababa ang presyo. Bulong ni Alex sa sarili habang inaangat ang babae mula sa sahig at inilagay sa kama. Sino ka? At anong ginagawa mo sa bahay ko? Nabibiglang tanong ng babae. Pasensya na pero ang bahay na to ay sa akin na ngayon. Ibinenta to sa akin ni Henry. Sagot ni Alex habang nilalagyan ng kumot ang babae. Wow! Ang asawa kong gana de ibinenta na ang bahay kasama ako. Sabi ng babae habang ang mga mata ay puno ng luha. Namutla si Alex sa sinabi ng babae. Napagtanto niyang malamang na siya ay nabiktima ng isang manloloko. Gayunpaman, hindi niya pa rin lubos na maunawaan kung ano talaga ang nangyari. Pero, paano napunta ang perma mo sa mga dokumento ng bintahan? Nagtatakang tanong ni Alex. Bilang tugon, napilitang ngumiti ang babae at itinaas ang kanyang mga kamay.
Bagamat nahulaan na ni Alex na ang tusong negosyante ay pineke lamang ang perma ng kanyang asawa para maibenta agad ang bahay. Pasensya na, pero may maitutulong ba ako sa'yo? Tanong ni Alex at nagpa siyang ipagpaliban muna ang hindi ka nais-nais na pag-uusap. Oo, magpapasalamat ako kung bibigyan mo ako ng isang basong tubig. Pakiusap, hiling ng babae habang nahihiyang nakatingin kay Alex. Napuno ng awa ang puso ni Alex nang makita niya ang hindi masabing sakit at kawalan ng pag-asa sa mga mata ng babae. Pagkatapos nitong inumin ang isang basong tubig na dinala ni Alex, hindi na niya napigilan ang kanyang mga luha at nagsimula na siyang umiyak. Humagulhol sa pag-iyak ng malakas ang babae. Kahit papano ay sinusubukan niyang mapawi ang matinding stress na dulot ng natanggap na balita. Dahil sa sama ng loob, hindi na namalaya ng babae na naikwento na niya ang lahat kay Alex. Ang pangalan nito ay Cindy at dati siyang asawa ni Henry, ang lalaking nagbenta ng bahay na ito kay Alex sa tusong paraan. Makalipas ang 2 taon mula nang ikasal sina Henry at Cindy, sa kasamaang palad na diagnose si Cindy sa sakit na cancer. Noong una, ginawa ni Henry ang lahat ng kanyang makakaya upang tulungan ang kanyang asawa. Dinala niya ito sa mga medical centers at binili ang lahat ng gamot na kailangan. Sang-ayon ang lahat ng mga doktor ni Cindy na mataas ang posibilidad ng kanyang pagaling. Ngunit kailangan niyang sumailalim sa isang mahal na operasyon. Samantala, natatakot naman ang kanyang asawa na mawalan ng pera, higit sa anumang bagay sa mundo. Sa halip na tulungan ang kanyang asawa, tinanggap na lamang ni Henry ang katotohanang malubha na ang kalagayan ni Cindy at tuluyan nang nawala ng pag-asa na gumaling pa ito. Ikinulong ni Henry ang asawa sa bahay at nagpatuloy siya sa kanyang trabaho na parang walang nangyari. Sa katunayan, mayroon pang ina si Cindy, ngunit kamakailan lamang ay muli itong ikinasal sa pangalawang pagkakataon. Ang bagong asawa ng ina ni Cindy na Cecilia ay 10 taon na mas bata kaysa sa kanya. Kaya naman, muli niyang naramdaman ang pakiramdam ng minamahal at pagiging bata. Inilaan niya ang lahat ng kanyang pagmamahal at lambing sa kanyang bagong minamahal na asawa. Nang inalok ang ama-amahan ni Cindy ng magandang trabaho sa ibang lugar, hindi na nagdalawang isip pa ang kanyang ina at agad na lumipat kasama ang asawa. Usap-usapan na nagkaroon ng anak sina Cecilia at Michael at ito ay nangangahulugan na mayroon ng maliit na kapatid si Cindy. Nauunawaan ni Cindy na abala ang kanyang ina sa bagong buhay nito, kaya naman napagtanto niyang wala nang tutulong sa kanya. Kaya't ikinulong niya na lamang ang kanyang sarili sa kwarto sa ikalawang palapag at naghahanda na lamang na malagutan ng hininga. Samantala, ibinaon naman ni Henry sa kanyang isipan na matagal nang nawala si Cindy at agad na nakahanap ng kasintahan at magkasama nilang pinlanon na ibenta ang bahay. Ang tanging nagawa na lamang ng kawawang si Cindy ay ang umiyak dahil sa sakit, sa parehong pisikal at emosyonal. Nararamdaman niyang hindi siya kaibig-ibig, kaya't pinabayaan siya ng kanyang asawa at ng kanyang ina. Ang unang ginawa ni Alex matapos marinig ang nakakabahalang kwento ni Cindy ay tawagan ang tusong negosyanteng si Henry upang humingi ng paliwanag. Inakusahan niya ito ng pandaraya, ngunit lumabas na matigas ang dibdib nito at palaban. At tila mayroon na rin itong nakahandang sagot. May hindi ka ba gusto sa presyo ng bahay? Ang halaga nito ay 3 beses na mas mababa kumpara sa palitan sa merkado. At kung tungkol naman dun sa babae na nasa kwarto, mamamatay din siya ng mas maaga kaya't wala ka ng problema doon. At isa pa, may iniwan na rin naman akong annulment paper kung kinakailangan. Sabi ni Henry na tila walang pakialam bago patayin ang cellphone. Para kay Alex, tila nagkaroon lamang siya ng masamang panaginip ng mga sandaling iyon. At kapag iminulat niya ang kanyang mga mata ay mawawala agad ang bangungot na ito. Ngunit kahit anong kuskus niya sa kanyang mga mata ay hindi nawawala ang maputlang babae na nakahiga sa kama. Napagtanto ni Alex na siya na ngayon ang responsable sa dating may-ari ng bahay at napagpasyahan niyang tulungan ito. Bukod doon, hindi niya lamang ito gagawin dahil sa pakiramdam na ito ay kanyang tungkulin, kundi dahil sa paggalang na ipinadama sa kanya ni Cindy. Humanga si Alex kay Cindy dahil sa kabila ng matinding karamdaman nito ay patuloy pa rin itong lumalaban hanggang sa huli. Noong una, tinanggihan ni Cindy ang tulong ni Michael
Natatakot siya na baka husgahan siya ng bagong may-ari ng bahay. Ngunit unti-unti niyang napagtanto na wala na siyang ibang pagpipilian pa. Nagbago ang kanyang isip lalo na at lubusan na siyang iniwan ng kanyang asawang si Henry. At sumama sa bago nitong kasintahan na masayang pumunta sa isang bakasyon. Sa makatuwid, si Michael lamang ang tanging tao na handang tumulong sa kanya. Maraming salamat. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin para malaman mo kung gaano ako nagpapasalamat. Naiiyak na sabi ni Cindy kay Michael matapos sabihin ng doktor ang petsa ng kanyang operasyon. Magpasalamat ka sa akin kapag gumaling ka na. Sa ngayon, mag-focus ka muna sa pagbawi ng iyong lakas at huwag kang matakot. Sabi ni Michael at marahang hinawakan ang kamay ni Cindy. Sa kabilang banda, hindi alam ni Cindy na upang mabayaran ang kanyang operasyon, ibinenta ni Michael ang kanyang kotse at isinangla ang bagong bili niyang bahay. Nagawa niya ito noong mga sandaling napagtanto niya kung gaano siya naaakit kay Cindy. Siyempre, ang pangyayaring ito ang nagdulot ng paghiwalay ni na Michael at Sandra, na noon pa man ay wala na silang maayos na ugnayan. At nang makilala niya si Cindy ay tila nagbago ang pananaw niya sa buhay. Nagbigay ito sa kanya ng pag-asa at pananampalataya sa hinaharap. Matapos operahan si Cindy, si Alex ang unang taong nakita niya pagmulat ng kanyang mga mata. Sa kabutihang palad, sinabi ng doktor na naging maayos ang lahat. Gayunpaman, kailangan pa rin magpunta ni Cindy sa rehabilitasyon na makakatulong sa kanya upang makabalik sa normal na buhay. Nakasuot ng formal si Alex. May hawak na malaking bouquet ng puting mga rosas at masayang nakangiti. Hindi ako nag-iisa. May kasama nga pala akong mga bisita. Sabi ni Alex at pagkatapos ay kumindat sa babae. Halos himatayin si Cindy nang pumasok ang kanyang nahihiyang ina. Kamusta ka na anak? Patawarin mo ko dahil inabando na kita sa mga panahong kailangan mo ko. Umiiyak na sabi ni Cecilia at pagkatapos ay lumapit sa kanyang anak. Ang mga sandaling iyon ay napuno ng emosyon at nagpaantig sa lahat ng mga naroroon at maging si Alex ay hindi napigilang maluha. Dahil dito, pinili ni Alex na bigyan ng privacy si Cindy at ang ina nito. Paglabas niya ng silid ng ospital ay doon naman niya nasalubong ang ama-amahan ni Cindy. Dala-dala ang isang sanggol na lalaki. Naisip ni Alex na may kanya-kanya ng buhay ang mga magulang ni Cindy at hindi makatarungan na sisihin pa ang mga ito dahil sa hindi sapat na oras na kanilang naiibigay sa kanilang anak. Halos isang buwan na malagi si Cindy sa ospital at noong araw ng kanyang pag-uwi, inimbitahan siya ni Alex na manatili muna sa kanyang bahay dahil kung tutuusin ay mas matagal siyang tumira dito. Makalipas ang ilang buwan, dahil sa hindi mapigilang pagnanasa nila sa isa't isa, ay tuluyan na silang nagsama sa kilalang bahay, kung saan ang kanilang buhay ay napuno ng pagmamahalan at respeto. Araw-araw ay nagpapasalamat si Alex sa tadhana dahil sa pagdala sa kanya sa bahay na yon at sa pagkakataong makilala si Cindy. Handa siyang gawin ang lahat para sa kanya at sa katunayan, kahit ang mga bagay na tila imposible ay nagawa niya pa rin ito. Makalipas ang isang taon, nagkaroon ng simpleng kasal sina Cindy at Alex na nagbuklod ng kanilang mga buhay magpakailanman. Hindi lamang ipinagkaloob ni Alex sa kanyang asawa ang lahat ng mga pangangailangan nito, kundi naging matagumpay din siya sa kanyang trabaho. Siya ay naging head ng sales department sa isa sa mga malaking kumpanya sa lungsod. Isang araw, sa pagnanais na ipagdiwang ang kanilang anibersaryo ng kasal, nagpareserba si Alex ng mesa sa isang mamahaling restaurant. Magagandang bulaklak, champagne, mga gourmet na potahe at mga kandila ang inihanda para sa kanilang hapunan. Habang tinitingnan ni Cindy si Alex ng may pagmamahal sa kanyang mga mata, naramdaman niya ang kasiyahan at pagnanais. Naging maayos ang kanilang hapunan at masayang naidaos ang kanilang anibersaryo. Samantala, nang papalabas na sila ng restaurant, nakasalubong nilang isang trabahador sa pintuan. Ang mukha ng lalaki ay tila pamilyar kay Cindy at nang tingnan niya ito sa malapitan, laking gulat niya nang makita ang mukha ng kanyang dating asawa na si Henry, kung saan ay sinusubukang itago ang kanyang mukha gamit ang sombrero nitong suot. Siyempre, naisip ni Cindy ng walang pag-aalinlangan na nakilala rin siya ng kanyang dating asawa. Hindi sinabi ni Cindy kay Alex ang tungkol dito. Sa halip, niyakap niya na lamang ito at binigyan ng isang mainit at matamis na halik.
Sa sandaling iyon, napuno ng luha ang mga mata ni Henry. Napagtanto niyang dahil sa kanyang kamangmangan ay nawala ang lahat ng mahalaga sa kanyang buhay. Matapos dalhin ni Henry ang kanyang kasintahan sa isang bakasyon, agad niyang nagastos ang kanyang ipon at ang pera na kanyang nakuha mula sa pagbebenta ng bahay, na naging dahilan ng kanyang pagiging bangkarot na talunan. Matapos maubos ang kanyang pera, ay iniwan siya ng kanyang magandang kasintahan at naghanap ng isa pang mayaman na mangmang na tulad ni Henry. At ngayon ay nagtatrabaho siya ng husto sa kusina ng restaurant. Napagtanto niya kung gaano siya nagkamali sa pag-iwan sa kanyang minamahal na asawa. Sa kasamaang palad, may mga bagay sa buhay na hindi na maaaring maayos pa. Salamat sa pakikinig at sana ay may natutunan tayo sa kwento ng mga pangyayari sa buhay ni na Cindy, Alex at Henry. Kung paanong hindi nawala ng pag-asa si Cindy, kung paano ibinuhos ni Alex ang kanyang pagmamahal, at kung paano pinakawala ni Henry ang mahalagang bagay sa kanyang buhay. Ito nga pala ang inyong ining na nagsasabing, may mga bagay na hiniling ka kay God pero hindi niya binigay. At may mga bagay na ibinigay niya sa iyo kahit hindi mo hiniling. Dahil mayroon siyang nakalaang plano para sa iyo, tulad ng nangyari kay Alex at Cindy. At para sa tulad ni Henry, wala sa dami ng pagsisisi ang makakapagpabago sa nakaraan. At wala sa dami ng pag-aalala ang makakapagpabago sa hinaharap. Kaya't gawin mong aral ang iyong pagkakamali upang makapagpatuloy sa buhay.